Attorney Riz, ano yung parang presumption of normality na concept? Regularity. Regularity pala, sorry, oo. Yeah. So basically, diba that favors Sherwin, diba? More than Alan, which means pwedeng pa-refresh ang mga viewers. Sige. Okay, so presumption of regularity basically assumes na lahat ng ginagawa ng mga officials of government ay presumed to be regular or valid or within the course of their functions and within the scope of their roles and responsibilities if they are basing it on a certain rule, on a certain law, or on a certain jurisprudence that they think that they are implementing in good faith. Kumbaga, good faith po yung, kunyari, ganito yung pagkakaintindi ko sa law. Kunyari, sa quorum requirement, ito yung pagkakaintindi namin sa quorum requirement na pag 12 quorum na kami. Di, in good faith yung compliance mo with that particular jurisprudence. So basically, lahat ng act, lahat ng ginawa mo during that period, it will be presumed to be regular and valid. Yes. So parang itong si Sherwin, siya na yung nare-recognize ng lahat. So presume na regular lahat ng nangyayari. To stop that, kailangan nang magkaso ni Alan Peter. Kailangan nang daanin sa korte. Oo, ito, you have to understand na dalawang motion yung ginawa. The first motion was to vacate all positions. And you don't need you don't need the majority of all senators for that. So ibig sabihin, yung una pa lang na motion to vacate all positions, hindi na Senate President si Alan Peter Cayetano. So that's the first. The second one is the voting. Doon pwedeng magkaroon ng question. Doon pwedeng pumasok sa Supreme Court to say ano ba yung constitutional or hindi. Pero the first one, I don't think there's going to be an argument there. The motion to vacate is already it was seconded and there was an assumption that everyone voted for it. Wala na tayong question sa first motion. Na-vacate na talaga yung position. So Alan Peter Cayetano is not the Senate President anymore. So assuming na wala nang lumipat kunyari na senador, there's no way that Alan could get back his power na, no? Wala na. Kasi I guess. Unless daanin sa korte. Pero the problem here is hindi siya umaalis eh. Ayaw niyang umalis eh. I think yun yung pinaka-challenge doon. Kasi pwede sila mag-stand off eh. Kasi nga at the end of the day, ay sarili silang interpretation ng batas. Pwede rin kasing sabihin nila Alan Peter Cayetano that they can also use the presumption of regularity. Kasi ganito yung pagkakaintindi namin sa batas in good faith. Oh. So okay. That can also be a defense for them. Pero I think I'm leaning towards yung ginawa nila Win Gatchalian kasi nga they did it in the proper forum. Di ba? Nasa Senate session sila eh. They did the Senate session, etc. So tama yung procedure na. Guys, ako pakiramdam ko any day now lilipat yung pang-13 eh. Just for the sake na matapos lang tong drama na to. I think we're it's only a matter of days baka para matapos na lang eh. Tingin ko doon din naman papunta. Pag nangyari naman yun, titigil na eh. I think Alan Cayetano will stop na and it's gonna get overwhelmed. Pero habang wala pa yung pang 13, he is dragging this as long as he can eh. Yung sabi nga ni Attorney Clive yung mileage that he is getting, yung viewers sa kanyang Facebook Live. 'Di ba? Ang dami niyang viewers sa Facebook Live. Ganun talaga kababaw si Alan Cayetano, you think? Hindi, this is ang pinaglalabanan dito is yung hearts and minds ng DDS Black eh. And makita natin they're very passionate eh. They're very passionate about this. Yun ang pinaglalabanan dyan. Kasi ang kalaban mo dyan is sino yung VP ni Sara? Si Marcoleta ba? Si Bongo? Si Robin Padilla? So yun si Amy Marcos? Yun ang pinaglalabanan eh. So this is basically an audition. Parang ganun sa tingin ko nangyayari ngayon. Nung simula, siguro Senate presidency lang, tapos siguro na-realize ni Alan, parang okay to tuloy-tuloy ko na. Parang baka ito yung path ko papuntang higher position sa 2028. So right now, do we need to worry? Do you think we need to worry about Alan Cayetano? Kasi, okay, first question. If Alan Cayetano doesn't get removed, let's say for some reason he was able to maintain power at siya yung oversee dun sa trial, how would that affect the trial? Sino gusto mag-sagot? Hindi ang trial hindi na hahawakan ni Cayetano kasi hindi na siya ang kinikilalang legal na Senate President. Tingnan mo ha, para
di ba meron tayong tatlong branches ng gobyerno, yung legislative tsaka judicial. Dapat yun nakakonect yun sa executive. Kailangan connected yung tatlong yun. Kaso hindi na kinikilala ang Senado ngayon ng Malacanang at yung Oo hindi na nga. kinikilala. Kasi naglalabas na yung Malacanang na... Yes, hindi na siya kinikilala. So halimbawa may mga documents na dapat pirmahan o may mga dapat konsultahin, hindi na Leta. dadaan kay Cayetano yon. Kay Win na yon. Kaya ang si Cayetano alam ko, any moment pwede matanggal yan eh. Inaantay na lang yung executive session na iaano ng Pangulo. Kapag tumawag na ang Pangulo na executive session, ano na yon? Botohan na yon. At may Attorney, saktong bilang na yon. Tama ba ako, Attorney? Sorry, ano yun? May Tama ba yung yung aking opinion? that basically yung kahit magpumilit si Cayetano na siya yung Senate President, the legislative, the President already acknowledged the legitimacy of Win. Sir Win. Sir, well, mahirap actually mag-comment dyan. Pero kasi mahihirapan din tayo because there might be an encroachment on the part of the president. Kasi nga, these are two co-equal branches of government. And klaro naman kasi sa Constitution, Melo, na the Senate can, choose its own leaders. The Senate can promulgate its own rules. The Senate can actually decide on who to remove as members. So okay naman yun. And okay din na the president will have its pronouncement na ito yung nire-recognize namin na Senate leadership. It doesn't hold any water within the Senate, but ang magiging bearing niya nung pag-recognize si president in their transactions, if may transactions sila with the Senate, ang i-acknowledge nila Senate President is si Win Gatchalian. Pero within the Senate, it doesn't really do anything. Yung pronouncement ni President Marcos, hindi mababago yung decision within the Senate. Hindi siya pwedeng magdikta na, ito dapat yung maging Senate President. Pero when the time comes na merong transaction for example, merong may ipasa na bill si Senate, ang pipirma dyan si Senate President. Baka acknowledge ni President before he signs that particular bill, he wants to ensure na ang pumirma nun si Win Gatchalian, hindi si Alan Peter Cayetano. Ganun yung magiging bearing ng pronouncement ng President. But not really on the validity of the election of Senator Win Gatchalian internally. Yeah, kasi ngayon yung pa lang sa pagse-session pa lang, 'di ba? Yung sa Blue Ribbon Committee, pinag-aawayan na nila yun eh. So what more yung Senate presidency? And pero hindi na tayo aabot doon sa sinasabi ni attorney. Kasi pwedeng na mapalitan si Cayetano any moment eh. Yeah. Oo nga. Ang pwede na lang gawin ngayon, manggulo eh. Yes. Parang hindi na niya kaya i-take over yung sa... Parang hindi na niya kaya patumbahin yung grupo nila Win sa ngayon. Parang ganun yung nakikita natin eh. Pero kaya niyang guluhin. Di ba? Parang sa Blue Ribbon, di ba? Tama ba, attorney, na parang kailangan ng 4 members of the minority doon sa Blue Ribbon hearing. Committee report? Hindi, yung sa hearing pa lang. Kaya hindi hearing yung kanina eh, meeting lang eh. So in that sense, yung Thursday last week, hindi din siya legal na hearing dahil wala pang members ng Blue Ribbon yung sa minority sa kabila, 'di ba? So kaya naman parang essentially yun, Sir Mark, hindi pa duly constituted yung yung entire committee. The entire Blue Ribbon committee hindi pa siya constituted talaga. Kasi hindi nag-uusap yung dalawang kampo. At saka hindi pa rin kasi na-elect, hindi pa rin na-decide sa plenary yung membership ni Blue Ribbon. Kumbaga. Dahil wala nga tama. Wala pang session. Kasi wala pang session. Yeah. Okay. So, do you think Cayetano, aside from parang being a nuisance, does he still have any cards to play to take over? May natitira ba siyang baraha? Kasi if the goal is ultimately to get Sara acquitted, it is crucial to have Cayetano or a DDS Senate President, I think. Or pantay-pantay lang ba sila or what pagdating sa trial? Ako at this point think I don't think na kailangan makabalik si Alan Peter bilang Senate President para masabi natin na nananalo siya. In fact, I wouldn't assume na ang goal niya ay makabalik as Senate President.
I think enough na nagugulo yung buong Senado para ma-count ni Alan Peter Cayetano na nananalo yung kanyang grupo. In the sense na, kasi if the goal is just acquittal of the Vice President, meron namang malinaw na pathway yung acquittal ng Vice President kahit hindi sila magpalit ng Senate leadership. No? Kahit pinagpatuloy lang nila na si Kiko Soto yung nag-preside o si Kiko Pangilinan man kasi siya yung inaay, di ba, na maging presiding officer dapat ni Senate President Kiko Soto noon. Meron naman silang, kaya nila makabuo ng numero enough para ma-derail yung any conviction of the Vice President. So I think, mas kinakatakutan nila ay hindi yung acquittal or conviction, not the prospect of that, but the prospect na may highly publicized Senate impeachment trial na makakaapekto sa pagtingin ng publiko kay Sara Duterte at sa kanyang mga kasama at makakaapekto sa kanilang potential sa 2020 elections. No? Kasi makikita ng mga tao yung ebidensya, makikita nila yung mga aligasyon laban sa ikalawang pangulo, may mga batayan, di ba? Kaya nga hirap din sila sa House House Justice Committee hearing. Wala silang maisagot at nagsastand yung mga allegations na yon because the evidence that has been presented so far, they couldn't really refute it. So I think really ang aim nito ng Senate leadership change hanggang ngayon ay i-delegitimize yung buong Senado as an institution. Ngayon, halimbawa, pagka natapos to at nangyari yung impeachment trial, anong tingin ng publiko sa Senado? Katiwa-tiwala ba sila? I think yung Blue Ribbon Committee hearing, example lang yan ng gagawin nila sa impeachment trial. So what if they conduct 2 impeachment trials? One by the Gatchalian bloc, the other led by Cayetano bloc. Essentially, that will complicate the entire impeachment trial. And then, secondly, what if the Vice President herself also starts to recognize only one bloc? Ang Cayetano bloc lang ang totoong impeachment court. Hindi Oo nga, no? So, essentially, they win because it derails the impeachment trial altogether. Mawawala ng public legitimacy, mako-confuse yung public, at hindi matutupad yung dapat na proseso, dapat siya ng paghingi ng pananagutan doon sa isang high public officials na may kasalanan no, sa salikmata. So, so I think this point, it's enough na ma-delegitimize lang nila yung Senate the way na dinidelegitimize nila yung House, di ba? Na lahat naman yan corrupt, lahat naman yan tumanggap ng maleta, lahat naman ng pumirma dyan sa impeachment ay magnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya wag nating pakinggan. The same playbook is being done to the Senate na wala tayong pagkakatiwalaan sa Senado at guguluhin natin yung tingin ng publiko. Kaya I think that's so parang ang mahirap dito actually ay na kay Senator Win Gatchalian at sa kanyang grupo yung bola or yung beat, no, if you will, baka move forward sila. Unfortunately, nasa kanya. Kasi every single day na pwedeng mag-Facebook Live si Alan Peter Cayetano at Manggulo is a day na ang tingin ng taong bayan ay magulo yung Senado at hindi katiwa-tiwala yung ginagawa nilang aksyon. So in short, as magulo the situation is right now, that is actually ideal for Alan Cayetano. Who wants to King of the ashes. Sorry. Remember yung mga populist leaders kagaya ni Rodrigo Duterte, masters yan na tinitake advantage yung chaotic situation, disorder, di ba? The populist brand is crisis. Pag may crisis, mas tinitingala sila ng tao at mas hinahanap yung tipo ng pamumuno nila. So it might be the end goal, di ba? Chaos and crisis. And also, like you said, kung magulo ang isang bagay, hindi maiintindihan ng mga tao, and it will always madaming road bumps, 'di ba? Lahat ng galaw mo questionin. So tatagal until people get tired, or I don't know how the people will react, or just find it way too ridiculous to even pansinin, 'di ba? Melon, masasabi mo doon? Pwede na lang di mag-tune out yung mga tao kasi 'di ba? Dalawa yung hearing eh. Ang gulo. Maintindihan kung saan talaga yung totoong hearing. I just tune out. What would be the craziest scenario, do you think? So dalawa yung impeachment hearing o the impeachment trial kasi dalawa. Hindi naman siguro tayo apat doon, 'di ba? At this point,
alam mo kung nagawa ni Senator Alan Peter Cayetano na mag-stage ng shooting sa loob ng Senado, I wouldn't put it past him na mag-organize sila ng sariling impeachment court. At this point really, I just have no confidence na Holy shit. may konsepto pa siya ng restraint, may konsepto pa siya ng, alam mo yon, ng legal processes and norms. Kasi napakadaling i-resolve yung problema nila. Magkita-kita sila sa session hall, mag-plenary sila, but he doesn't want to. So it's clear he doesn't want it resolved. And also magmamatigas lang siya ng ulo eh kasi kaya ng mukha niya eh. 'Di ba? 'Yun ang matindi dito, kaya ng mukha niya eh. 'Di ba? So ang gagawin niya lang is magmamatigas siya na parang we're not gonna acknowledge your impeachment trial. We're gonna conduct our own. Kumbaga ibo-boycott lang nila yung trial nung kabila. Sana naman hindi tayo umabot sa ganun. May block kasi, may supporter block kasi na nag-allows him to do that. 'Di ba? Kahit na i-bash ako ng lahat ng pinks, i-bash ako ng lahat ng loyalista, meron pa rin matitira sa akin na significant na base na naki-cheer sa akin. So that gives him the confidence na manggulo ng ganyan, guluhin tayo lahat. Pero ako based sa agree ako kay Sir Clive na kaya nilang bumuo ng numero, kaya nilang ipanalo si Sara Duterte. Ako kasi ang gusto ko, lumabas lahat ng baho ni Sara Duterte. Pero pagdating doon sa magkakaroon ng dalawang impeachment, medyo ako doon. Tulad nga ng sinasabi ko, hindi na tayo aabot doon. Alam niyo kung bakit. Kasi kapag ginawa nila yon, kukwelyuhan sila ni Erwin Tulfo. Nag-sorry na eh. Alam niyo, yun ang gusto ko talaga lumabas. Nag-sorry na Ngayon eh. nga, inuusahan na nila si etong Tulfo Brothers eh. Comicsman Crossfire is a fully independent production that champions free speech through real conversations, principled debates, and unfiltered exchange of ideas from the best people we can find. You can support this program by joining our YouTube membership, which gives you access to the unedited live streams of the episodes, or by sending direct donations through this QR code. Salamat at mabuhay kayong lahat. Nakita niyo yung pagkakaiba ng dalawa. Habang inilalabas natin ang pagnanakaw netong si Sara Duterte, inilalabas naman nila yung babae ni Raffy Tulfo. Anong masasabi ko doon, Melo? Ano ka ba? Hello, yan. Ano naman? Inumatis Masasabi mo ko eh. dyan? Okay. Kasi yung nilalabas nila mga picture, hindi pa siya senador dyan. Mm. At may nilabas silang picture na si Ralph Tulfo nakasakay sa eroplano. Pinalalabas nila pag-aari ni Raffy Tulfo yung eroplano. Walang eroplano si Raffy Tulfo. Nakisakay lang si Raffy Tulfo doon, si Ralph Tulfo doon sa eroplano. So nakita nyo, ang hinahalukay nila yung citizenship ni Raffy Tulfo, which is not resolved na yun. Nanalo na nga kinasuhan siya, di ba si Atty. Libayan, nag-file sila ng disqualification case na na basura na yon. Napatunayan na si Raffy Tulfo ay isang Pilipino. Ngayon, yung pambababae, anong issue nyo doon? Ang numero unong manyaki si Digong Diba nandadaklot ng bilat sa Diba? So ano pang problema ninyo? Hindi pa siya senador nung time na may katabi siyang babae. Ngayon, nagkamali, nagkaroon ng anak sa labas. Kung yung ang asawa tanggap yung anak sa labas tapos kayo mga DDS, hindi. Hindi ba ninyo alam kung ilan ang anak sa labas ni Duterte? Marami rin. Ilan ang asawa ni Duterte? Marami rin. So anong issue nyo kay Raffy Tulfo? Demolition job lang kay Raffy Tulfo yun. Kaya habang naglalabas tayo ng ebidensya ng pagnanakaw ni Sara Duterte, ang nilalabas nila, pambababae. Which is okay lang yun. Kailan kasi mag-announce? Isa na lang. Sige. Ngayon, papipiliin mo ako, sinong gusto ko, yung presidentiable na babaero o yung magnanakaw? Sa babaero ko, kasi alam niyo kung bakit. Ang magnanakaw, mamamatay na lang yan, magnanakaw pa yan. Ang babaero, pag hindi na tumigas ang pututoy niya, nihinto na yan. Hello, Pwede magdagdag lang din. Doon sa buong sa mga Tulfo ngayon, ako ang isang positive sa akin sa nangyayaring kaguluhan is lumabas, kumbaga bumalik o lumabas yung angas ng mga Tulfo na talagang nakikipag sabayan na sila yung Kokwelyuhan and si Raffy, 'di ba? Sinasagot na niya yung mga hirit nila Pulong, nila. Hinihintay ko nga yun 'di ba? Kasi yung mga Duterte sa Tulfo sila pinaka-threatened Kasi alam nila na everything that makes Digong attractive. Okay, yung political will, yung magsalita, real talk magsalita, yung tapang,
Tulfo ang may ganyan eh. Tulfo ang maraming ganyan. Kaya doon sila, I think, natitreaten. Kaya ngayon, sinisiraan na talaga yung dalawa. Oh. Attorney, what can you say? Ako, I'll go back. I'll go back sa sinabi. Kasi, sorry Melo, hindi ako babaero so hindi ako makarelate. Pero, Ayop ka, Meli. Okay. I'll go back sa sinabi ni Melo. Ako naman, well, again, at the end of the day, tama si Melo na parang hindi pwedeng maging double standards dito. Hindi ko sinasabi na tama yung ginawa ng mga Tulfo. Kung mali yung ginawa nila, mali yung ginawa nila. Pero kasi, at the end of the day, I'm just going to be very legal about this. For example, ireklamo natin ng mga Tulfo kasi meron silang kabit. Kakasuhan natin sila in court. Ang tanong, meron ba tayong legal standing to question that? At the end of the day, wala tayong legal standing because hindi naman tayo asawa. Bakit mas apektado pa tayo sa mga asawa? That's number one. Although hindi ko gina-justify yung pagiging babaero nila, pero kasi we're talking about them as senators. Nagagawa ba nila yung trabaho nila? Nagagampanan ba nila? Magaling ba silang senador? Nagpapasa ba sila ng batas? Are they fulfilling their mandate as senators of the Philippines? Yun yung importante sa akin. Although character is still very important kasi part pa rin yan dapat ng qualifications na tinitingnan natin sa mga iboboto natin. Pero at the end of the day, they're already elected officials. What we can do now, kasalanan ninyo Alam nyo pala na babaero, ba't nyo binoto? Diba? But now that they are elected already as senators, what we can do now is to ensure that they are doing their job, na ginagawa nila yung trabaho nila bilang senators. Katulad nung kay for example, si Bongbong Marcos. Pasensya na po, pasintabi po sa mga loyalista dito. Matagal na po naming sinasabi na si Bongbong Marcos ay matagal na sinasabi ni Digong, adik si Bongbong Marcos, yung tinatapon sa kanya na walang natapos si Bongbong Marcos, na ngayon naman ay tinatapon ng mga Duterte sa kanya. Pero during the elections, yun yung sinasabi namin. Why didn't you listen to us? Now that naging presidente na si Bongbong Marcos, you're blaming us kasi hindi namin ma-call out si Bongbong Marcos. But at the end of the day kasi, it's not about us calling him out. It's about us seeing na somehow ginagawa naman niya yung trabaho niya as president. And what we can do now is to support the position of the president. Not really Bongbong Marcos as a person. I don't like him as a person. Pero I can support him as the president of the Philippines because I have no choice. You voted for the person Ba't you binoto in the first place? Yun naman lagi ang tinatanong ko. Now na ayaw nyo na kay Bongbong Marcos, nung nanalo na siya, kami yung biniblame nyo. Na, oy, kain suka yung mga yan. At the end of the day, gusto lang namin mag-succeed yung government because if the president fails, hindi ko sinasabi if Bongbong Marcos fails kasi wala akong pakialam sa kanya as a person. Ang sinasabi ko, if the president fails, the country will also fail. Ganun lang kadali yun for me. Sa akin naman yung about dun sa pambabae on a cultural level. Babaero ka ba? Hindi na. Hindi na. Pero ano siya, in the Philippines, and I suppose in a lot of other countries too, never naman naging detrimental sa isang lalaki na kandidato yung pagiging babaero It's of course we understand na ideally napaka-moral na tao yung magiging presidente, but culturally meron talagang parang naastigan pa nga mga Pilipino pag babaero So for better or for worse, I don't think it's a very strong angle to attack the Tulfos on. And also, let me just finish. And also, kumbaga, so kung yun yung best na atake nila, it's baka nga mag-backfire pa kasi maastigan yung mga tao pag nakita ang gaganda ng mga chicks ng mga Tulfo 'di ba? Halatang halatang demolition job yan. Alam nyo kung bakit. Kasi tinututulan nila yung pagiging babaero for the sake of arguments. Tinututulan nila yung pagiging babaero, yung moral issue ni Rapi Tulfo. Bakit hindi nila tutulan yung pagiging lalakero ng isang senador? Sino? Isa lang ba? Marami. Yung kasi kapresa kasi alam na merong alaga na isang basketball team yun. Bakit hindi yun? Disclaimer po, the views and opinions expressed by the other guests do not reflect. Di ba? Lalagyan natin yan sa Kaya nga demolition job lang talaga. Demolition. Ang mahirap kasi, manlalaki ka kung lalaki ka at yun ang pumutok. Ako, I disagree with that. Sorry, Melo. I disagree. Okay lang naman.
Kasi Oo. Pride Month tayo ngayon. Dapat wala tayong ganyang distinction. Kung Hindi, ikaw ang ay, inaano ko ron, if ano you're ba an pagkakaiba H1, ng babaero sa lalakero? hindi, ako, I don't care kung lalakero ka o babaero ka just as long as, kasi again, let me go back to my initial statement. Na parang dapat itong mga character ng binoboto natin, dapat doon to na pag-usapan during elections. Kung matagal na pala nang bababae si Erwin Tulfo and importante yun sa iyo as a voter, nakasama dapat yun sa qualifications na mga iboboto mo na dapat loyal siya sa asawa niya, dapat hindi siya nang bababae. Dapat yun yung ginawa mo as parang determining factor who you should vote for. Pero again, at the end of the day, they already have the mandate of the people. Hindi naman pwede na just because nagkaroon sila ng pagkakamali in the past, if past naman na yun, or even in the present, na parang pipigilan mo sila na gawin yung trabaho nila as senators. Diba? You allow them to work already because you voted for them. Kung meron man silang question, edi you file an ethics complaint. Kung sa tingin mo talaga nakaka-apekto yun bilang pagiging senator nila. Pero let me repeat again for the sake na rin kasi Pride Month ngayon, Melo. Regardless kung ikaw man ay LGBTQ or ikaw ay isang lalaki na maton or straight na lalaki, kung ikaw ay nagkakaroon ng infidelity sa asawa mo or ikaw ay maraming polygamous, then yun yung question doon. It's not really about the sexuality na okay lang man babae kaysa man lalaki. That's my point. That's my point. Bakit tinututulan mo tong isa tapos itong isa hindi? Okay. Yes. Double standards. Tama. Okay. How about you, Prof? What can you say about let's say dito sa nangyayari kay Tulfo na it's getting, kumbaga yung mga ganitong pre-election attacks, are these really effective based on how they're doing it? Well, kasi ang usapin diyan ay sino ba yung audience, 'di ba? And sometimes daw kailangan lang natin tanungin yung sarili natin kung hindi nag-work sa atin yung attack, baka hindi tayo yung audience, 'di ba? Mahirap din halimbawa na ako agree ako 100% na dapat walang double standards. Yung mahirap lang daw ay halimbawa ang mga Duterte or particularly yung ating dating Pangulo si Rodrigo Duterte, tingin ng mga tao, exception siya to a lot of rules and a lot of standards natin, di ba? Kaya kung ikaw ay isang politiko, pag hinambing ka kay Rodrigo Duterte, lugi ka. Kasi bagamat hindi nila sasabihin nila na dapat hindi ka pala mura, dapat hindi ka nang bababae, dapat ganito ka, pero hindi yun tatabla para kay Digong sa kanilang mga mata, di ba? Pero gagamitin nila yung standards na yon laban sa iba nilang mga kandidato, di ba? Kaya halimbawa, tignan mo na lang yung minority ngayon, yung Cayetano block, si Alan Peter Cayetano, di ba? May profession siya that is a very religious man. Ngayon hindi ko alam kung totoo yan, pero yun yung kanyang pagpapalabas, di ba? Ganun pa lang si Senator Joel Villanueva, nakasama niya. So, pero bakit sila kasama ng Duterte Block? Numero uno, yung dating Pangulo na walang paggalang sa relihiyon ng mga tao, di ba? Minura ang Santo Papa, minamaliit ang simbahan. So, hindi mo din maintindihan. And mismong yung mismong mga political allies niya, hindi naman kino-call out, di ba? I also remember Senator Pia Cayetano, this was at the height na si Digong ay talagang nung Pangulo siya nang babastos ng mga kababaihan, live man na meeting, di ba? Live na kanyang televised address, wala siyang pakialam kahit pa nakaupo siya bilang Pangulo. And Senator Pia Cayetano was asked, anong tingin mo dyan? Di ba, ikaw ay isang women's right advocate, pinagtatanggol mo mga kababaihan. Sabi niya, nagjo-joke lang naman ang Pangulo. Hindi niya ma-call. Yun yung mahirap parang ang gusto ko lang din i-point out dito ay tama naman, syempre yung ating mga kababayan dapat siguro makumbinsi natin sila na wag na isipin nila, di ba? Bakit double standards yung ginagamit nila? Pero ang hirap din dahil kung yung ordinaryong mamamayan titignan nila yung mga nakaupo sa pamahalaan, ganun at ganun din yung kanilang behavior, di ba? Double standards sila pagdating sa kanilang mga kalyado. Kaya minsan baka yun babalik din ako dun sa una na baka hindi tayo yung audience noong paninira kay Raffy Tulfo, kay Erwin Tulfo, no?
Pero kung ano man, minsan alam mo pagka tinignan mo yung history ng Senate, yung mga trapo, okay talaga din pag napupunta sila sa minority eh. Kasi nakaka-discover yan ng mga prinsipyo at naging mga mahusay, no? Makipagdebate sa loob ng Senado. So, I think medyo ganyan lang din yung nakikita natin ngayon. Okay. May tanong pala ako sa iyo Prof. Since you work in polling, 'di ba? Yung mga troll farms allegedly on your ano ba siya? Totoo ba siya and if they are how do they really affect? How much effect does it have in our political health as a nation? Yeah. Well, unang-una totoo 'yan, no? Napakadami ng documentation at mga pananaliksik na nagpapakita sa atin na mayroon talagang makinarya ng disinformation, troll, fake news, no, sa ating bansa. In fact, meron ako mga kaibigan na researchers na nakapag-interview sila, na-access nila yung accounts, no? Of course, anonymous, yung mismong mga troll operators, no? At yung imagination natin minsan din ng troll operators, 'di ba, na baka mga hindi edukado, medyo siguro low income, no? Minsan hindi din yung totoo dun sa mga ibang mga research, no? Sometimes no, college educated, no? Mataas lang yung ambisyon, no? In fact, merong day job na corporate, no? Nasa advertising, nasa PR, sumasideline, nagtutroll, gumagawa ng trolling operation para mapalaki yung kanilang kinikita sa araw-araw. So may economic dimension talagang livelihood yung trolling industry sa bansa. Sabi ko nga baka mamaya yan na yung nagpapanatili ng ekonomiya natin, no, sa dami talaga ng nasa trolling operation. Lalo na pag eleksyon. Ikalawa, paano niya na-affect yung public opinion? May kinalaman dun sa behavior ng ating mga kababayan kung paano sila nagko-consume ng social media. Halimbawa na lang sa Facebook, may nakita ka isang balita. Ang balita ay Cayetano tinanggal na bilang Senate President. Halimbawa, ang una mong makikita dyan at ang una mong titignan ay reacts, titignan mo yung comments, no? Because except for us na medyo opinionated, no, at medyo talaga nagko-consume ng balita sa araw-araw, madalas na nakikita sa mga political conversations, yung ating mga ordinaryong mga kababayan, wala naman masyadong agad na formed na political beliefs, di ba? Kaya titignan nila, ano bang tingin ng ibang tao? Ay, pinagtatangan si Alan Peter. Parang nakakatawa nga. So may ganun siyang effect, no, na ano ba yung tingin ng iba doon sa balitang nabasa ko. At ganun yung ginagawa ng mga trolls, no? Isa yun sa mga tinatry nilang i-influence na kapag ka may balita, pag may post, no? Kaya 'di ba kapag ka may post, ako lagi na ako ngayon na natutroll, 'di ba? Pagka may post ka na ganito yung laman ng balita, ganito yung sinabi mo, itutroll ka para makita ng mga iba, makakita ng post mo na hindi nila gusto, no? Parang na pangit, no, yung public response. Isa lang 'yan. And then of course, it can affect your public perception. Aside na 'yan dun sa pinaka-obvious na kapag fake yung balita, kapag peking impormasyon yung nakukuha mo, di kahit gaano ka-wise bilang botante, kahit gaano mo pag-isipan yung iyong mga kagustuhan at hindi, kung mali yung impormasyon mo, parang lason siya, di ba? Hindi ka makakagawa talaga ng tamang information. Fake news para siya in the air. But how devastating is it overall in your estimates? Is it really that bad or is it overblown sa natin? What do you think? I think it's really bad, no, in the sense na minsan akala mo parang may kanya-kanya talaga tayong mundo, di ba? Bumababa din kami sa mga ibang lugar. So halimbawa, patuloy kami na gumagawa ng mga studies sa Davao City. Na yung focus group discussions naman. So face-to-face yan, may mga interviewin ka, tatanungin mo, and you will be surprised talaga na yung mga naririnig ng balita nila, hindi mo nabalitaan. Or kung nabalitaan mo man, ay you'll find it amusing kasi parang obviously hindi to totoo. Parang ganyan, no? Pero may naniniwala. Oo, kahit in fact hindi ka na kailangan lumayo family reunions lang, ang hirap makipag-usap minsan sa iba mong mga kamag-anak kasi yung kanilang nako-consume din na balita sa Facebook, sa social media
grabe, no, walang katotohanan. Pero yun yung nakakapag-form ng Actually, Okay. may friend ako na may-ari ng troll farm. Okay. Kasi nag-o-offer sila ng services dito kay SRT. Sabi ni Rapi Tulfo, sabi ni Sen, hindi ko kailangan.